it will be guided by international standards. Doon nawindang yung lahat ng mga tao sa international standards kasi meron doon nakasaad sa WHO, sa World Health Organization at saka sa UNICEF na from ages 0 to 4 ay tuturuan ng mag-masturbate at saka they can try different sexualities from the age 0 to 4. Hello mga Cubs! So, naglabas na nga no, ng substitute bill si Senador Lisa Hontiveros sa SB 1979 kung saan ay tinatanggal na niya lahat ng mga, alam mo yung sources ng mga fake news na kumakalat online that is pushing fear-mongering nonsense sa mga tao. Tulad ng yung 0 to 4 daw na tuturuan yung mga 0 to 4 years old na mag-masturbate, yung itry yung different sexualities. So dito ay mas malinaw na. Gaya ko, isa din akong nanay, no? So, hindi na tayo dapat na mabahala pa sa bill na ito kasi para talaga siya sa pagtulong at pag-prevent ng teenage pregnancy na kung saan ay talagang tumataas no dito sa Pilipinas. Tara pakinggan natin yung interview kay Senator Lisa Hontiveros tungkol sa substitute bill. Dahil na rin sa dami at init ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Bila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Kasi nga 'di ba no, nakakatakot naman talaga even yung presidente nga 'di ba, umalma nga yung presidente, yung mga senador umalma din. Paano na lang tayo 'di ba? So matatakot din naman talaga kami. Kaya tamang-tama talaga na ni-revise or may substitute bill na binago at pinalinaw, pinaganda or alam mo yung pinalinaw talaga para sa atin. Teen pregnancy ay isa pa rin national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. So this time, I hope the Senate gives this fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon, kaya mayroon na tayong substitute bill. Buti na lang talaga 'no, marunong makinig at alam mo 'yun, nakakaintindi si Senator Lisa Hontiveros. Wow, mabuti na lang talaga. Sa simula pa lang, malinaw na ang inaalma natin ay ang fake news, ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na quote CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy na isa lang sa mga probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Yeah, so sa kalinawan ng lahat no na nakikinig, so yung CSE or Comprehension Sex Education ay isa lang siyang preventive measure para maturuan yung mga adolescent ages from 10 to 19 years old na mapreventahan yung pregnancy or yung pagbubuntis ng mga babaeng nasa 10 to 19 years old. Kaso nga lang is hindi sa previous bill, sa original bill, hindi kasi nakalagay yung hindi kasi sinabi yung ages 10 to 19 years old. Kaya yung iba, alam mo yun, nagulantang, yung iba naman na naguluhan. Kasi nga, um, kasi nga, yung hindi malinaw eh, yung comprehensive sex education,
Sabi kasi doon, it will abide, it will be guided by international standards. Doon nawindang yung lahat ng mga tao sa international standards kasi meron doon nakasaad sa WHO, sa World Health Organization at saka sa UNICEF na from ages 0 to 4 ay tuturuan na silang yung sexuality nila, tuturuan na sila sa gender, ay tuturuan ng mag-masturbate at saka they can try different sexualities from the age 0 to 4. So yun yung nangyari. So kumalat yung fake news na yun na kung saan is hindi naman pala totoo kasi yung WHO na kasi that applies only to Europe. Hindi naman kasi yun ina-apply dito sa Pilipinas kasi nga we are conservative, 'di ba? So wala 'yun sa atin. Hindi siya nakasaad dun sa bill. Kaso nga lang pag nag-research yung mga tao tungkol dun sa international standards, yun yung lumalabas. Kaya kumalat siya at nagbigay ng takot sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na sa mga parents, no? Kasi nga paano yun? Tuturuan yung anak mo sa kindergarten on how to masturbate. Grabe naman yun, 'di ba? Tapos they could try different sexualities, 'di ba nga dalawa lang yung sexuality natin. It's only male and female, wala nang iba. Kaya yan, dun talaga nagsimula yung lahat. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And along with many advocates, civil society organizations, teachers, and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age and development appropriate and culturally sensitive response to this national and social emergency. So, culturally sensitive daw yung CSE. So, hindi mangyayari sa atin dito yung 0 to 4 years old is tuturuan na mag-masturbate. Okay? So, wala na yung thought na yon. Tanggalin na natin yung mga takot natin about doon kasi nilinaw na ni Senator Lisa Hontiveros na culturally sensitive na siya at age-appropriate development. So, age-appropriate na. Hindi na yung kahit 0 pa lang hanggang 4 years old is you can try different sexualities. You can already, ano yun, so feel yourself, mga ganong bagay. So, hindi na siya. It's just fear-mongering nonsense, fake news. To this national and social emergency. Sa substitute bill, tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards na nakasaad sa orihinal na persyon para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Oh, yun na nga. So, para hindi na mabaluktot ng iba yung totoong pinapahayag ng bill na to. Kasi nga, kahit naman, kasi naman no, lahat, kahit nga si Presidente umalma mas sila nga yung mas nakakaintindi pa sa international standards. Tayo nga na nakikinig lang sa kanila. Syempre, matatakot din kami, no? So, ngayon, wala na kasi tinanggal na daw para hindi na kumalat pa yung mga fake news at hindi na masira pa yung bill na to, which will only help our teenagers na mapigilan at bumaba yung or mawala talaga yung teenage pregnancies. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay sang-ayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Sang-ayon sa kultura at konteksto ng mga Pilipino. So, hindi tulad sa kultura ng Europe or USA, hindi sa ibang mga kultura, kundi sa atin lang, sa mga Pilipino lamang. Nilinaw na rin natin na ang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 years old pataas.
Buti naman, no? This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. Buti na lang talaga, no? Sinabi na talaga yung age na kung saan ay tuturuan itong CSE, malinaw na from age 10 to 19 years old. Hindi na yung kung ano na lang iniisip nila, no, na 0 to 4 daw, ganun-ganun. So, malinaw na talaga. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. Maraming salamat po. So ma'am, na-file na po ba ito o ipa-file niyo Yes, pa? na-file na po So yes, we desperately needs. Kailangan talaga natin maprebentahan, no? Yung pagdami ng mga teenage pregnancies. Alam nyo, totoo talaga yan. Ang sobra talagang napakadami ng mga teenager ngayon na nabubuntis na, alam mo yung ages 15. Lalong-lalo na yung ages 15 to 19. Ako nga, nabuntis ako, 18 yata yun. So, kailangan talaga natin na alam mo yung mag-guide. Kasi I really accept na hindi ako nag-guide nung time na yun. Wala akong nakikitang problema nung phrase noon na guided by international standards. Dahil yun na nga lamang po yun, guided, ginagabayan ng, na halos maraming panukalang batas dito sa Senado ay maaring may ganoong phrase. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas. The buck stops sa kung ano yung konteksto at mga kultura nating mga Pilipino. Ibig sabihin, common sense. Ganun naman pala kahit sa ibang panukalang batas, meron naman palang yung phrase na yun. Tapos, ginawa nilang, alam mo yun, pinalaki lang at pinahaba at marami lang talagang mga lumabas na mga pagbatikos. Common sense, kung hindi akma sa konteksto natin, kung hindi akma sa ating mga kultura, ano pa mang international standards na maaring mayroong gabay, hindi yan makakapasok. So, para lang hindi na mabaluktot ng iba, tinanggal na rin po namin ang ganyang phrase sa Tama po, kasi nga hindi naman namin maiiwasan, no, na matakot do'n kasi nga paulit-ulit kong sinasabi, umalma nga yung presidente, umalma nga yung mga senador, kaya matatakot talaga yung, alam mo yung public sa mangyayaring bill na 'to kung maaaprubahan man talaga, no. Buti na lang talaga, no, buti na lang talaga at, pinaliwanag niya na. Kaya wag na tayong matakot. Fake news lang lahat ng yon. At as in, stated na talaga siya sa bill na 10 to 19 years old lang yung tuturuan ng comprehensive sexuality education. So, hindi na yung mga 10 below, hindi kasali sila sa tuturuan, kundi 10 pataas lamang po. Dahil nananatiling tapat ito sa layunin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ang mapigilan ang pagtaas ng adolescent pregnancy dito sa ating bansa at mabigyan pati yung mga nabuntis na at nanganak na ng social protection na tulong magbalik-aral at makapagtapos, tulong maalagaan ang kanilang mga babies, tulong maiwasan ang pag-uulit ng teenage pregnancy. So Wow! Maganda pala 'no, marami siyang provision. Actually, I like it. So, hindi lang pala yung comprehensive sexuality education, isa lang palang bahagi yun 'no, at marami pa siyang provision na ibibigay dun sa mga, nabuntis na, dun sa mga nanganak na, at dun sa mga, pagpapabalik sa kanila sa pag-aaral at pagtutulong sa kanila na hindi na maulit yung pagbuntis ulit. Kasi nga merong iba nabubuntis at the age of merong akong kilala na buntis at the age of 14. Tapos, paano yun? Pag nabuntis na naman siya ulit, nabuntis na naman ulit kasi ang tagal pa, no? Ilang years pa bago siya maging 20. So, still under the teenage years
paano yun 'pag nabuntis na naman ulit. So, maganda siya at tutulungan ding makapag-aral ulit yung mga nabuntis kasi yun naman talaga yung nagiging, alam mo yun, nagiging hindrance na makapagtapos yung mga nabubuntis is yung may anak na sila na, aalagaan, may anak na sila na gagastusan kaysa sa mag-aral, eh, magtatrabaho na lang kasi nga para para maalagaan yung anak or para matustusan yung mga pangangailangan ng anak nila. So, wow, it actually has, good provisions. So, mabuti naman at, meron palang mga ganito 'no, maganda siya. So, wala na pong implication yung pag-withdraw ng ibang mga senador. I guess 7 yung mga senador na nag-withdraw ng kanilang mga signature sa SB 1979. Alam mo yun, in the first place 'no, bakit sila pumirma? Alam mo yun, hindi ba nila nabasa yung international standard, yung pagpirma pa nila yung una, 'di ba? Tapos ngayon, dahil binabatikos na, dun na sila nag-withdraw. Eh, hindi naman, dapat in the first place, ano yan eh, batas yan eh. Dapat binabasa nila ng maayos, no? Sinesearch, pinag-aaralan. Dapat yung ganun, hindi yung pirma lang sila ng pirma, tapos at the end of the day, babawiin nila kasi yung umalma yung mga taong bayan, babawiin na nila, 'di ba? So dapat before sila nagpirma, ano na, ni-raise up na nila yung mga questions nila, nag-debate na sila at yung mga gano'n. So, dapat hindi yung ngayon na sila umalma, eh, nasa ano na, eh, nasa plenary na tapos, pa-withdraw-withdraw pa sila, eh, wala naman palang ano yung wala naman palang implication, wala naman palang saysay yung pag-withdraw nila, eh. Kasi nga nagbigay na ng substitute bill. So, yun na nga po. So, dapat hindi na po tayo mangamba 'no, sa kahihinatnan ng mga anak natin dahil sa bill na 'to. Kasi nga klarong-klaro na 'no, mas malinaw pa sa sikat ng araw na. So, hindi na tayo maaapektuhan ng mga international standards na 'yan tungkol sa, education, sexuality education ng ibang mga bansa. So, it's culturally sensitive and it's gonna be age appropriate po siya. So, yun lang naman talaga yung concern ng lahat ng mga tao. So, malinaw na po talaga, nakasaad na siya sa substitute bill na hopefully maipasa kasi madami siyang provision. Tulad na nga ng sinabi ko kanina, makakatulong siya sa mga na hindi pa nabubuntis kasi may comprehensive sexuality education na ibibigay sa 10 to 19 years old at meron tutulungan din nila yung mga nabuntis na at tutulungan din yung mga nanganak na para makabalik sa pag-aaral. Totally maganda naman talaga siya. So, let's hope na maipasa siya. Kasi para naman mabawasan, bumaba at mawala talaga yung teenage pregnancy sa Pilipinas. So, thank you guys for watching. If you haven't subscribed to my YouTube channel, don't forget to like and subscribe. At kung anong masasabi nyo, just leave your comments, guys. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye!